lahat ng iniutos niya at inihayag niya, tinupad ba niya? Of course, 100%, I mean 99%, 0.9, malapit na mag 100%, yung pagbabalik na lang kulang. Tinupad po niya yan. Dahil God's command is absolute. Hindi po kagaya ng utos ng tao na pwede niyang baliin. Kaya nga dito, mayroon tayong issue sa Pilipinas, bending the law. Please. Ano? Kaya nga may tinatawag dito, bending, mga politiko natin, they are bending the law. Binabaluktot nila kung ano yung batas ng konstitusyon. Pero sa batas ng Diyos, hindi po natin ito pwedeng baluktutin. Hindi po natin ito pwedeng salungatin. Dahil kung ang kanyang isinugo man ay tumaliwas sa pinapagawa ng Diyos, magsusugo at magsusugo pa rin siya ng ibang magpapatupad ng batas nito hanggang sa matupad ang kanyang salita. Hindi po niya babaliin ang kanyang salita. At sa mga lingkod po niya, tanda po natin, sa lahat ng ginagamit ng Diyos bilang mga lingkod, siya po ay nagpapadala ng mga anghel upang suportahan ang kanyang mga lingkod. Kaya nga sa preaching kagabi, no? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Ang paglingkuran siya. And remember this, hindi po pabigat ang maglingkod sa Diyos. Once we decided, kapag binuoan natin ang ating isipan na maglingkod sa Diyos, tandaan po natin, kaakibat po natin o hindi mag-fail. God will not fail to send us or to dispatch angels. Hindi po hahayaan ng Diyos na ikaw ay mag-isa. At ganyan po ang ginawa niya sa kanyang mga naunang mga propeta, kila Eliseo. Okay? Natakot pa sila na kahit na ang kaharap nila ay mga thousands of physical armies. Pero nang binuksan yung spiritual eye ng kasama niya Elijah, ano nakita nila? Andun po ang mga anghel. Mas madami pa doon sa makalaban nila. Dahil ginamit ng Diyos para sa kanyang gawain, o ikaw ay iniluklok niya sa isang gawain na posisyon na yan, ibig sabihin may kaakibat ka na ang Diyos ang magbibigay ng mga anghel mo. Your angels na yan at yung mga anghel na yan, they serve like your armies. Sila po ay mga armies mo na sila ang mag-a-assist sa iyo during the spiritual battle. Kaya nga protektado ka eh. Ano? Your angels, God will support you with your angels. God will command His angels. Utusan niya ang mga anghel mo to continue to encourage you. Para patuloy na ikaw ay palakasin ang loob. Nakita niyo yung parabulo na lang nung kay De La Rosa, bato. Ano? Akala nila kumanta lang sa bato ng basta nakakatawang himno. Alam niyo po yan, sa isang academy na pinag-aralan mo, isang institusyon yan, may kanya-kanya po yung hymn na yan. Hymn. At yung hymn na yan, yan po ang identity ng pagkakakilanlan ng kanilang samahan. At yan yung identity ng kasunduan nila na pinapatupad po nila. Okay? Kaya kapag yan, memorize o kinakanta nila yung kanilang hymn, alam nila yung kasama nila humihingi ng tulong, support. At yung tulong na yun, kapag ibinigay, ibig sabihin nun, pag sumuporta ang kanyang mga kasamahan o mga kasama sa paniniwala ito, institusyon ito, hanggang kamatayan po yan, susuportahan nila ang kanilang kasama. Same thing with us. Kung makikita lamang po natin sa ating buhay pananampalataya, that we also have that kind of authority. Bilang pinapaging anak ng Diyos, binigyan tayo ng otoridad at kapangyarihan to utilize, to mobilize heaven. To mobilize, ano yung ibig sabihin? Gamitin ang kapangyarihan ng langit at sila po ay mga anghel. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ano sabi? Magpapalayas ka ng mga demonyo. You will do greater things. You will do signs and wonders of God. At sino ang kumikilos doon? The armies of angels na i-dispatch. At paano po tayo nakakahingi ng suporta ng mga anghel? By prayers.
Pero alam niyo po kasi, ang hymn, bakit ba dito sa ating church hindi nawawala ang hymn? Ang hymn po, ang hymno, kung mabasahin mo talaga, ang hymn po ay lyrics yan ng normally nilalaman ng iyong panalangin sa Diyos. Hymn. But you must know what hymn you are singing. Dapat alam mo kung anong klaseng hymno ang kinakanta mo. Dahil may iba-ibang mga hymno. Okay, hymno ng mga ibang konstitusyon. Doon nga sa school ko dati, meron sariling hymn. Okay? Pero iba po, dapat alam mo kung ano yung hymno ng katotohanan o hymno natin pagdating sa Diyos. And that is a hymn that contains the prayer and worship to God. Hindi lang basta kumanta tayo ng hymno. Hindi lang basta kumanta tayo na kung ano-ano. And yun nga po, when we pray or when we sing the hymns, our hymns, nagpapalakas po ng loob yan, and then the angels are attending to us. Tinatawag po natin ang suporta ng anghel when we do the work. Kapag tayo ay tutupad o gagawa sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, wala pong gitna. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, walang gitna na kapag ayaw mong maglingkod sa Diyos, ayaw mo sasabihin, ayaw ko ring maging masama. Kaya, dito na ako sa dormant. Walang adamant. Ibig sabihin, wala akong gitna. Sabi nga ng Panginoon Jesus, kung ayaw mong makibahagi sa pagtitipon o pag-iimpok sa ating Panginoon Jesus, nagkakalat ka. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil hindi ka naglilingkod sa Diyos, ay hindi ka naglilingkod sa dyablo. The moment na hindi ka naglilingkod sa Diyos, obligado yan, automatic yan, pinaglilingkuran mo ang dyablo. Kasi yan ang gusto ng dyablo. Kung ayaw mong tulungan ng dyablo, at least wag ka na lang din sumama sa kalaban niya para hindi naman dagdagan ang kanyang trabaho. O, di ba? Pabor na pabor yan sa dyablo. That's why, yan ang dahilan kung bakit ini-encourage natin hinihimok natin ang bawat isa na matuto tayong paglingkuran ng Diyos in a way. Sa paraan na talento na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kasi isipin mo, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, o kung hindi ka mananatili sa katotohanan, kung hindi ka susunod sa utos ng Panginoong Hesus, isa lang ang ginagawa mo. Hindi ka bahagi ka pa rin ng kadiliman. Dahil tandaan natin, nung hindi natin nauunawaan ang katotohanan, pinaglilingkuran natin noon ang kadiliman. Pinaglilingkuran natin noon ang dyablo. Paano paraan? Punong-puno tayo ng kasinungalingan noon. Punong-puno tayo ng mga malis. Yung mga pananalita natin noon, punong-puno ng malis. 'Di ba? Ang pag nagsasalita tayo noon, puro na lang mga paninira, mga panunumpa. Yan ang mga salita o malicious words. Yung puro na lang sisiraan mo, pagkwentahan mo o pagchismisan mo ang buhay ng iba, wala ka nang ginawa kundi sirain sila. That is malice. Kaya nga, pinaglilingkuran pa rin ang dyablo sa gayong paraan. Kaya paano natin mapaglilingkuran ang Diyos? Una sa lahat, alamin natin ano ba ang katotohanan, ano ba ang utos ng Diyos. Isang katamaran kung hindi natin susubukan o susuriin kung anong totoo. Dahil lang sa sinabi na dahil lang sa dami-dami na ng mga nagkalat na katuruan, ay sasabihin mo na lang, ay tinatamad na ako sa dami ng mga nagsisinungaling, sa dami ng sinasabi na hindi ko na alam, sasabihin mo kung ano totoo. Of course, obligasyon po natin yan na alamin. Paano ko malalaman? Kaya nga sabi, humingi ka kung nagkukulang ka ng karunungan. Ang sabi ng kapatid na Santiago, humiling ka sa Diyos ng karunungan upang buksan niya ang iyong isipan, ipagkaloob niya sa iyo ang karunungan, katalinuhan, na maunawaan, malaman ang katotohanan. Pero ang problema, ayaw mong lumapit sa katotohanan. Ayaw mong magsimulang humakbang para alamin ang katotohanan. Then, sasabihin mo, tinatamad ka, ayaw mo na, suko ka na, ano mangyayari? Ang Diyos hindi kanya pipilitin Dahil unang-unang tinitingnan ng Diyos sa atin, gaano ka
nagpapakita ng pag-ibig sa katotohanan. Ito, sabi ni Santiago sa James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinatabo ng hangin kahit saan-saan. Ano sabi pa? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So one thing, ano pa talaga ang nais mo? Ano? Gusto mo ba talaga na malaman ang katotohanan o nag-aalinlangan ka? Sa paano nag-aalinlangan? Pastor, gusto ko naman maunawaan ang katotohanan, kaya lang sa tuwing lumalapit ko ang daming problema, kaya ayoko na, suko na ako. Ibig sabihin yan, you are also wavering. Ibig sabihin, nag-aalinlangan ka pa rin. Hindi pala buo ang loob mo eh. Eh ang sabi, magtiwala ka sa Diyos eh. So doon pa lang, nagkaroon ka ng dahilan, gumawa ka ng dahilan, nag-isip ka ng dahilan, nasusuko ka, that is already wavering. Huwag kang umasa. What would you expect kung ikaw ay aalis sa poder ng iyong kaaway? Hindi ka ba niya pipigilan? Eh nung kinidnap ka ng kaaway, kinulong ka niya, tapos tatakas ka sa kanya, aalis ka sa kanya, do you think the enemy will not try to stop you? Siyempre, laban yan sa spiritual na kailangan mong intindihin. At yung spiritual na laban yan, physically, you will be tested and affected. Pero kung sabi nga, kung mananatili ka, kung magtitiwala ka sa Diyos, ano ba ibig sabihin ng pagtitiwala? Ano ba ibig sabihin pag sinabing magtitiwala ka sa Diyos in times of hardship, in times of suffering, ano ba ibig sabihin? Magtitiwala ka pa rin. Yun ang pagtitiwala. Pag in times of sufferings ay gumibap ka na, ibig sabihin wala ka ng tiwala sa Diyos. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay naniniwala ako sa Diyos, pero ang hirap naman sumunod, hindi na lang muna. Hindi pagtitiwala yun eh. Kaduwagan po ang tawag doon. Ang pagtitiwala, ano bang pagtitiwala? That even in times of death, sabi nga, even through bloodshed, kahit na sa pagdanag ng dugo, ang pagtitiwala ay nandoon. Alam niyo po, siguro hindi niyo maintindihan, pero kung kayo ay talagang sa mga, alam natin sa mga, nandoon sa mga military, kung maintindihan niyo kung paano ang mga sundaluhan ng Pilipinas na pinaglalaban kung ano ang kanilang protocol at konstitusyon. Kita mo po? Sa tingin niyo, kung hindi nila alam yung mga sinumpaan nila na dapat nilang panindigan, sinusunod nila, sasabak ba sila sa mabakbakan? Alam nila mamamatay sila. Pero buo ang loob nila na hanggang kamatayan ay ipaglalaban nila kung ano yung sinumpaan nila. Same thing. Kung tayo susumpa na magtitiwala sa Diyos, ano ba? Duwag kaya tayo na ipaglaban ng kamatayan. But remember this. Remember this. Hindi ka pababayaan ng Diyos kung buo. Sabi, kung buo ang pagtitiwala mo. Kaya nga noon, nung hindi natin alam ang katotohanan, nasa ilalim tayo ng kadiliman. Wala tayong alam sa katotohanan, hindi natin alam yung totoong layunin natin, hindi natin alam yung ating identity. Ang panahon nun, yung nasa panahon tayo ng kadiliman, na hindi natin alam ang katotohanan, sumukutan lang tayo sa buhay. Tama? Tinanggap natin sa ating sarili na yung dapat na mga mali na pananaw ay dapat nating inuusig, kinukondem natin, pero ano nangyari dahil sa kawalan ng pag-asa o kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, tinanggap na lang natin as normal, ay ganito talaga ang buhay ko, hindi na ako magbabago. Ganito na lang ako buong buhay habang hanggang mamatay. So, anong nangyari? Nawalan ng pag-asa, nawalan ng tiwala. So, tinanggap mo na lang yung buhay mo na ganyan na lang, normal na lang talaga yan.
Kaya kahit na alam mo na sinasabi na sa iyo yung katotohanan, hindi ka na makaulagpos, hindi ka na makapaglaban kasi hindi, ganyan na din ang mangyayari. Pare-pareho na lang 'yan. Ibig sabihin, sumuko ka na. Tinanggap mo ng normal ang lahat. Tinanggap mo ng normal sa buhay ang kadiliman. Na doon ka na mamamatay. That is hopelessness. Diyan ay kawalan po ng pananampalataya. Nang dumating dito ang ating Panginoon Hesus, siya ay liwanag. Sabi nga, sa John chapter 1, hindi ba? Grace and truth came into this world. Siya ay liwanag. Natanglaw sa gitna ng kadiliman. So, nung dumating dito ang liwanag upang i-redeem tayo man nasa kadiliman. Ipinaglaban ng Panginoon Hesus ang katotohanan, ipinaglaban kanya at ako upang mailigtas mula sa kadiliman. Nandun siya. Hindi kanya pinabayaan. Pero ang problema, ayaw mong sumama. May kanta pa nga, pinilit kong iahon ka, ngunit ayaw mo namang sumama. Okay? Yan yung naging problema natin. So, anong nangyari? Anong nangyari nung ikaw, sumadlak ka na sa kadiliman, tinanggap mo ng kadiliman, tinanggap mo na lang na lahat na sa mundo ito, normal sa buhay mo, na yan ang buhay mo. Anong nangyari? Diyan na nagsimula ang pagkakaroon ng identity o ng identity crisis. Ano ba yung identity crisis na yan? Yung identity crisis na yan na hindi mo na alam kung ano talaga yung sino ka, kung ano yung purpose mo sa buhay, that is identity crisis. Yung mga taong nagbibisyo, naninigarilyo, they have identity crisis kasi akala nila yun na talaga yung buhay ng tao. Hindi na nila alam yung tunay na layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. Yung kung ano tayo nung nilikha ng Diyos. Dahil nga, ano ba nangyari? Dahil sa panunukso ng diablo, nagkaroon ng kamatayan. Dahil sa disobedience. So, dumaganap ang kamatayan, dumaganap ang kadiliman noong sumuway si Adan doon sa Hardin ng Eden. So, ang nangyari nga lang, ang mga tao tinanggap na niya na naging normal ang buhay na ganun. Pero hindi po. Ang Panginoon Hesus ay dumating upang tayo ay muling bigyan ng liwanag. At ipaalala sa atin kung sino nga ba talagang tayo. Sino ka nga ba talaga? So tingin kasi natin, akala natin tayo yung itong katawang ito. So ano ba sasabihin natin? Ano bang pangailangan ng katawang ito? Siyempre kailangan niyan. Ang gusto niyan, pagkain. Tapos mamaya gusto niya ng bisyo, alak, sigarilyo. Akala siguro yun yung kailangan ng katawan na to. Yun yung pinipilit natin na ibigay. Alak, sigarilyo, bisyo, yung kung ano yung masarap doon sa pakiramdam ng katawan. Kasi akala nila yan yung totoong ikaw. Akala mo kasi yan yung totoong ikaw. Pero sino ba yung totoong ikaw? Yung espiritu. Ang katawang ito ay isa lamang paluti. Isa lamang siyang tent. Ano may tent sa Tirahan, kumbaga bahay tirahan ng iyong espiritu. Dahil nang nilikha po tayo ng Diyos, nanilikha si Adan, hindi ka lang lupa na nilikha lang, kundi binigyan tayo ng hininga sa aklat ng Genesis chapter 2, binigyan tayo ng hininga. At yung hininga na yan ay hindi lang hininga na hangin, kundi yan ay isang espiritu. Ang espiritu yan ay nabubuhay magpasawalang hanggan. At yung espiritu na yan ay tunay na ikaw. Ngayon, nung tayo ay naging spiritual, through times, tayong mga tao ay nade-develop, nagkakaroon tayo ng personality, kanya-kanyang personality. Paano ba nangyayari? Okay, ang tao, may personality, may espiritu. So, ang tao, kapag kita mo, sa mga bata, kapag walang muwang, nakaprepare yung spirit, yung vessel. Ngayon, kung papaano mo imumold ang batang yan hanggang sa paglaki, kung anong klaseng mga kaisipan, katuruan, at personalidad yung i-develop po dyan, yun yung magiging personality ng isang taong yan. Kung weak personality, then magiging weak personality. Kung masamang personalidad yung i-develop mo, magiging masamang personalidad yan. So, anong mangyayari dyan? So, yung espiritu kasi,
forever yan. Our flesh, temporary. Yung ating katawang lupa, temporary. Yung ating personality, anong nangyayari? Kapag namatay, o nawasak na, umalis na tayo sa katawang lupa, yung espiritu natin is forever. Yung ating personality, mababalot doon sa espiritu. That's why, magiging coating yung espiritu mo para yung personality magiging kasama doon sa eternal. Kaya hindi mawawala yung personality sa spirit. Kaya pansinin mo, kapag ang mga namatay na tao, yung iba nakikita nila, nag-manifest sila sa ibang tao, kaninong personality? Nakikilala mo ba yung personality na namatay pag pumasok siya sa isang tao bilang maraming espiritu? Hindi ba? Uy, di ba ikaw, yun yung si di ba? Di ba ganyan na ganyan si inang mo? Ganyan na ganyan magsalita, ganyan na ugali, ganyan na sakit. So, nandun yung personality na natili. Kaya nga, ang purpose of the blood of Jesus Christ, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Hesus, sa dugo na yun, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pagsunod sa kanyang salita, nalilinis yung ating personality. Kapag nalinis ang ating personality, ibig sabihin, yung espiritu natin nalilinis, then qualified, tayo ay nakakarating doon sa paradise. Nagiging clean. Kaya nga, in John chapter 15:3, you are already clean. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. At nalilinis kayo sa pamamagitan ng pagtupad sa katotohanan. Kaya nga kahit gaano ka magturo, gaano ka magsaliksik, o gaano ka man mag-train ng personality mo, kung wala ka sa katotohanan, hindi ka pwedeng malinis. Kahit gaano ka maghayag, kung ikaw mismo nagtuturo o naghahayag, hindi mo kayang isa katuparan, isa buhay, yung mga inihahayag mo, hindi ka magiging malinis sa harapan ng Diyos. Dahil ang pamantayan ng Diyos, hindi naman ang paghahayag ang magliligtas sa atin, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. That is how yan po yung tunay na identity mo. Pansin mo ang hayop may personality. Tama? Pero, kapag namatay ang hayop dahil walang espiritu ang hayop, nawawala yung kanilang personality. Yung personality na yun, nawawala, na parang bula. Bakit nung kumain ka ba ng karni ng manok, Nung kumain ka ba ng karne ng manok, nagtutok-tok ka na rin ba doon sa uod na gano'n? Nagkalay-kay ka na rin ba ng gano'n at tutok mo? Hindi naman, di ba? Nung kumakain ka ng baboy, okay? Automatic ba naging asal baboy ka ba? Hindi naman. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sa 1 Peter 1:22. Okay, nalilinis tayo sa pagsunod sa katotohanan. Kaya nga, kahit kumakain ka ng karne ng mga hayop, tingnan mo, dahil wala naman silang espiritu, hindi nagmamanifest sa'yo. Unless, sabi nga, kaya bakit inuutos ng Diyos na ang dugo ng hayop ay itatapon mo at huwag kakainin dahil may buhay sa dugo. Pansinin mo, lahat ng mga kumakain, umiinom ng dugo ng mga hayop, then nagmamanifest din sa kanila yung buhay ng kinain nila. Okay? Kasi there's life in the blood. Pero di ba kapag itinapon niya, pag karne lang ang kinakain mo, hindi yan magmamanifest to you. That's why personality, identify kung sino ka talaga. Ano yung purpose mo, yung pagkalikha sa atin ng Diyos na personality. Yung espiritu, personality. Identity. Sabi ko nga kanina, our identity, tayo po ay citizens of heaven. So, ibig sabihin, our identity must be the one, yung identity tunay na tayo, ang totoong identity natin, ay yung namumuhay bilang
mga pinapaging anak ng Diyos, namumuhay na mga mamamayan ng katotohanan, mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa Levitico, sabi po niya, no, hindi ko sinabi itong basta-basta lang na sariling kaisipan. Sa aklat ng Leviticus 17:13, ang may akda po dito ay ang Diyos. Ang may sabi dito ay ang Diyos at hindi ako. Ang sabi niya, at kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita ka man o maging dayuhan ka man, ay humuli ng hayop o ibong makakain, hayop man o ibon, manok, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Ibig sabihin, itapon mo. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayan. Magtaka kayo. Buti pa yung alam natin na yun, na kilalang-kilala natin na hindi kumakain dugo. Naiintindihan nila ito. Pero ikaw na sinasabi mo na isa kang Kristiyano, na namumuhay ayon sa pamantayan ng Panginoong Hesus, hindi mo alam to. Ginagawa mo pa rin. Hindi po natigil yan, Hindi po yan na tinapos, hindi yan yung kautusan na yan ay hindi po pinutol nang dumating ating Panginoon Hesus. Dahil ayon sa itinakda nila Pablo, pinag-usapan ng mga apostol o ng mga disipulo ng Panginoon Hesus, maging sa mga hentil, o tayo yon, mga Gentiles, hindi na mga Israelita, nung naging Kristiyano na, dumating na ang Panginoon Hesus, pinag-utusan tayo na huwag kakainin ang dugo, okay? May mga practices ang may mga naging kultura ang mga Hudyo o mga Israelita na hindi natin kayang sundin ng mga Gentiles at sila ang mga kasunod nun. Kaya naman, ang binilin na lang sa atin na kahit hindi natin lahat masundan yung kultura o kinagisnan ng mga Israelita, ang number one na ibinilin sa ating mga Gentiles na naging Kristiyano o naging totoong tagasunod ng Panginoon Hesus ay huwag kakainin ng dugo at maging ang mga nabigting hayop. Huwag kakainin. Okay? Sabi po sa aklat ng mga gawa, okay, Acts 15:29, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. O, isa pa. Di ba ano ba yung pahandog sa Diyos-Diyosan? Ang dami ditong practice ng mga Pilipino. Yung bago, pag birthdayhan, pag may okasyon, ang gagawin, meron silang altar doon na may nakalagay ng mga ani-anito. So, bago kumain, kukuha sila ng portion, mag-aatang. Ano yung atang, di ba? So, yun po ay paghahandog na po sa Diyos-Diyosan. At anumang inihandog mo doon sa Diyos-Diyosan, kahit nakaperanggot lang yun, ibig sabihin, the whole bread, yung buong pagkain na yun, automatic na ihandog mo na sa Diyos-Diyosan yun. Kaya kung aware ka na dito, huwag mong kakainin, huwag kang kakain. Kung nakita mo, halimbawa, makikikain ka doon sa kapitbahay mo, inimbita ka, nakita mo na kumuha ng offer doon at inilagay doon sa altar ng Diyos-Diyosan, then alam mo na, huwag ka nang kakain kahit sa whole batch na yon. Hindi mo sabihin, nakahiwalay naman po, pastor, kumuha lang ng konti doon. Yung whole batch na po na yon, automatic na ihandog na po yun. Kaya napakahirap dumalo sa mga pagtitipon o mga handaan ng mga hindi mananampalataya. Sa totoo lang. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan. Ayun. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigtig. Okay? Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Yan yung letter niya. Okay? Yan po yung letter na binigay, sulat ni Pablo na ibinigay niya. The letter from Jerusalem, from the leaders. From Jerusalem. Hindi lang po yan, Kasama po si Pablo dyan at pati yung buong congregation po ng mga disipulo ng Panginoong Hesus na pinag-usapan po nila. Yan po yung ka-instruction nila sa ating mga Gentiles. Kaya bago mo sabihin na ikaw ay totoong Kristiyano na nananalig, ay alam mo ba to? Kung ito pa lang sa utos na to hindi ka na makasunod, how can you be a part of the kingdom of heaven? Paano nga ba yun? Okay? Alam natin na pag tayo ay nandun sa kasamaan pa lang, bumalik na tayo sa nung tayo ay hindi pa nakakilala ng katotohanan, tayo nasa kadiliman. So, ano nangyari?
nagkaroon tayo ng identity crisis, nang dumating ang Panginoon Jesus dito bilang liwanag, He came, dumating siya para tayo ay ma-redeem, tubusin. Okay, tubusin tayo dahil nga naging kasalanan. Ano ang kasalanan ng tao doon? In John 8:42 to 47. Ano ang naging kasalanan ng tao? Ayaw nilang paniwalaan ang Panginoong Hesus. So yung mga instruction po nito na nagmula din po sa Panginoong Hesus, na huwag kakain ng dugo, yung mga yan, ayan po ay instruction na nagmula din po sa Panginoong Hesus. Kaya nga pinagkasunduan yan ng mga disipulo dahil yan ang kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, nung niredeem po tayo ng Panginoong Hesus, itinuro niya sa atin kung sino tayo. Niredeem niya tayo. Ipinaunawa, pinakilala niya sa atin kung sino talaga ang ating Ama. Okay? Kung ano ang katangian ng ating Ama. Bakit? Dahil noong mga panahon na yun, inuusig ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, marami ang sinasabi lang, mga anak naman sila ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sa John chapter 8:42 to 47, basahin natin. Sinabi ni Jesus, okay, kasi kiniklaim ng mga Hudyo na ito, Israelita ito, na hindi kami anak ng Diablo, anak kami ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Pero sabi sa John chapter 14, paano daw natin iibigin ng Panginoon Jesus? Kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos, ay iniibig natin ang Panginoon Jesus. Okay? So, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Next. Number 47. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Di ba? Ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko. Okay, next, 44. Ang Diablo, ang inyong ama. Di ba? Kung hindi natin tatanggapin ang turo ng Panginoon Hesus, o sino mang hindi tumatanggap sa turo ng Panginoon Hesus, ang sabi niya, ang Diablo, ang iyong ama. At ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Noon pa may, mamamatay tao na siya. Paano ba tayo pumapatay ng tao ngayon? By words. By words, kapag sinusumpa mo ang iyong kapwa, then you are already killing. Hindi na yung literal na pagpatay. Kamuhian mo, sabi nga ng Panginoon Jesus, kinamuhian mo lang ang iyong kapatid, pinatay mo na siya. Di ba? Pumatay ka na. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailan pa man. Di ba? Kung hindi ka pumapanig sa katotohanan, anak ka daw ng Diablo. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Next. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon Jesus. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Di ba? Sabi ng Panginoon Jesus mismo yan. Lastly, ang mula sa Diyos ay dumirinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So, sabi niya ito, do not claim yourself as child of God. Huwag mong sabihin, anak ka ng Diyos. Okay? Ang dami kasi sabihin, lahat ng tao anak ng Diyos. Maniwala ka ba? Ang sabi mismo, galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus, that if you are not, kung wala ka sa katotohanan, kung hindi ka sumusunod sa katuruan ng Panginoong Hesus, anak ka daw ng Diablo. Hindi mo pwedeng sabihin, lahat tayo anak ng Diyos. Madami sa atin sa mundong ito hindi sumusunod sa panuntunan ng Panginoong Hesus. Masakit pakinggan yan, tama? Okay? So mag-ingat, kilalanin mong mabuti. Sino ba ang identity natin? Ikaw, pinakilala ng Panginoong Hesus, di ba, sa atin kung sino ang talagang ating Ama. Kung talagang tayo ay anak ng Diyos, anong sabi niya? Susundin natin lahat ng utos ng Panginoong Hesus. That is the identity of our citizenship, of our sonship. Yan po ang identity ng ating bilang pinapaging anak ng Diyos. Dahil ang ating Diyos, hindi po siya ang ama ng kasinungalingan, siya ay ama ng katotohanan. Siya ay ama ng katwiran. Siya ay ama, Diyos ng nagbibigay ng buhay. Diyos ng buhay.
na mabuhay. So, remember, evaluate po our identity. Okay? Yung unbelief. So, ano yung pinakamatinding kasalanan dito ng mga tao? Unbelief. Ayaw nila maniwala sa Panginoon Jesus. So, ano nangyari? Dahil sa unbelief of men, dumating dito ang Panginoon Jesus, as a grace of God, sa pamamagitan ng kanyang dugo na binubo, tinubos niya tayo. Na sino mang manalig sa kanya ay binilinan niya ang iglesia. Sa pamamagitan ng ganyang dugo, binili niya ang iglesia ng Diyos upang sino mang manalig sa kanya ay tunay na magiging kabahagi sa kaharian ng langit. Kaya nga, ang iglesia ng Panginoong Hesus, noon kasi, di ba, saan sila, yung mga tao na nasa kadiliman, umaasa sila na basta pumunta sila sa templo, akala nila, doon na yung templo. Basta sasamba sila sa templo, yun na yun. Pero marami ang nangyari na corruption in the church, kaya nagkaroon ang Panginoong Hesus ng tinatawag na redemption of the church. Nagkaroon ng protestante. Dahil yung ginagawa ng mga Pariseo noon ay taliwas na sa kalooban ng Diyos. So, ang tawag sa akin, in-evaluate, ano tawag sa akin? Protest na ginagawa ng mga Protestants. Nag-protest. Okay. Inusig ng Panginoong Hesus mismo ang iglesia yon o ang church na yon kasi iba na yung ginagawa nila. Kaya nang bumati ang Panginoong Hesus dito, tinuturo niya yung totoong mga mananampalataya. Sino ang mga totoong mananampalataya sa Diyos? Pharisees and servants of the temple. Wala pang protest. Yun nga po yung ginawa ng ating Panginoon. So, by the blood, okay? Hindi po niya binili, ang Panginoon, hindi po niya binili ang relihiyon, kundi binili niya yung totoong mananalig sa Kanya, sila yung Kanya magiging iglesia. Yung totoong susunod sa Kanyang panuntunan, sila po yung iglesia ng Panginoon Jesus. Tandaan po natin, nung dumating ang Panginoon Jesus dito, hindi naman po siya, yung church niya, hindi po yung nagsimula agad sa templo na malaki. Hindi agad nagtayo ng templo para sa tinatawag ng mga Christian. Bakit? Kasi noon, nung pagkatapos niya itatag ang kanyang iglesia, then saan nagsimula yung mga Kristiyano, mga mananampalatayang Kristiyano? Bahay-bahay po yan. Nandun lang muna sila sa attic, nagtitipon-tipon. Okay? Kaya hindi po kaagad-agad templo. Kasi nga, we are already the temple. Kung tayo, yung ating sarili, yung ating katawang ito ay ginagamit natin o sinasanctify natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, this body, ang katawang ito ay nagiging templo ng Espiritu Santo. Therefore, dito mismo sa katawang ito, pinapakita natin by our bodily obedience, sa pagtitipon natin kasama ang mga mananampalataya po sa Panginoong Hesus, then we become the church. Tayo na po yung church. At tayo, ang ating katawan, ang templo ng Espiritu Santo. Ano? So, tinuro na ating Panginoon Hesus na mahalin natin ang bawat isa. Mahalin natin yung nagmamalasakit sa ating kaluluwa. At yan po, walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon Hesus. The church. Kaya nga, dahil tayo, yung totoong iglesia ng Diyos, ipakita rin po natin paano po ba natin iniibig ang iglesia ng Panginoon Hesus ngayon. Sa ating sarili, hindi lang po sa pagpapakita. Tama naman, sa ating church, place of worship, yung ating lugar na yun na pinanambahan, hindi po yan ang kabuuan ng church. Yan po ay place lamang ng ating pinagtitipunan. Kung walang tao dyan sa lugar na yan, hindi mo pwede sabihin church yan. Dahil ang totoong church ay ang mga buhay na mananampalataya. Hindi mga patay. At tinuruan tayo ng ating Panginoon Jesus to become selfless, to love our neighbor. Mahalin natin ang ating kapwa. Sabi ko kanina, sino ang ating neighbor? Ang ating kasama sa iglesia na kumakalinga sa atin. Kung ikaw, napuput ka sa iyong kapatid sa pananampalataya, then hindi ka neighbor. Hindi ka kapwa. Hindi ka marunong umibig sa iglesia. At tandaan natin kung ano ang ginagawa mo sa iglesia ng Panginoong Hesus ay ginagawa mo sa Panginoong Hesus mismo. Kung hindi mo pinapahalagahan ang iglesia ng Panginoong Hesus, hindi mo pinapahalagahan ang Panginoong Hesus. Kung sinisira mo
binabastos mo, niyuyurakan mo, dinudumihan mo ang iglesia ng Panginoon Jesus, then ginagawa mo yan sa Panginoon Jesus. Kung hindi mo nirespeto. If you are disrespecting. Kung nagpapabigat ka sa iglesia, then pinagpapabigat ka sa Panginoon Jesus. Hindi ka nag-iipon kasama ng Panginoon Jesus. At tandaan po natin, pag sinabi natin, huwag tayo maging pabigat sa iglesia. Yung pong ating appreciation o pag-acknowledge sa bawat effort ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Okay? Isipin mo, yung kasama mo sa church, masipag, na nagtatrabaho para lang makapag-support sa mga gawain natin sa iglesia. Tapos ikaw naman ang gagawin mo sa kanya yung mga hingi ka na lang ng hingi ng tulong sa kanya, tapos binabaliwala mo yung paghingi ng tulong mo yun, ginagamit mo lang sa mga personal mong layunin. Nagiging pabigat ka. Tandaan po natin, lagi kong sinasabi, yung bawat sakripisyo po ng ating mga kapatid, even the church and offerings na binibigay sa gawain ng Diyos, that is the blood of saints. Yan ay dugo ng mga pinapaging banal ng Diyos. Dugo ng mga anak ng Diyos. So mahiya ka, matakot ka na gastusin o lustayin ang mga yan sa mga pansarili mong personal na layunin o sa mga bagay na walang kabuluhan. And even the men of God, maging ang mga lingkod ng Diyos na naglulustay ng kung saan-saan, nilustay nila ang pera ng iglesia ng Panginoon Jesus sa kung saan-saan mga personal na bagay na hindi naman karapat-dapat. Nakalaan lang po yan para sa pagpapalawig ng gawain ng Diyos. Nakalaan lang po yan para sa kaluwalhatian sa mga gawain magluluwalhati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Huwag mong gagamitin sa personal. Yung ikaw na nga ang tutulungan ng kapatid mo sa pananampalataya, gagawin mo pa rin yung mga sariling gusto mo na magiging pabigat. Huwag na po nating ipagpatuloy yung mga ganyang gawain. Dahil alam po natin may consequence po yan. Hindi sa akin magagaling yung consequence na yan. Pinapaalalahanan ko lang po ang bawat isa. Bagamat wala akong kapangyarihan para kayo parusahan dyan, ngunit ang Diyos ang nakatingin sa lahat po ng mga yan. Nagtuturo lang po kami kung ano ang dapat natin gawin. Gusto ba natin mapagpala o hindi? Ang nais po namin ituro sa bawat isa ay pagpapala. Kaya kung itutuwid po, kung sa mga pagkakataon ito ay kailangan namin ituwid kung ano mga mali, kailangan po natin sabihin yan. Huwag po tayong magagalit, kundi magsisi tayo kung tayo man ginagawa pa natin mga bagay na yan. Love the church. Ipakita po natin ang pag-ibig sa ating iglesia ng Panginoon Jesus sa pamamagitan pa lang ng pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Maging concern tayo sa kanila, nag-e-effort yung isang kapatid natin, tapos ikaw, nakanganga ka lang. Kaya nga sabi ng Biblia, bawal ang tamad. Huwag pakainin ng tamad. At isa pa, kung sasabihin natin, wala pa naman talaga mapagkukunan, yung isa, of course, tutulungan natin yan. Pero, ikaw na tinutulungan, siyempre, magsumikap ka rin na humingi ng tulong sa Diyos at maging diligente ka, diligent sa binibigay ng Diyos ng mga opportunities sa'yo. Alam niyo ng pakihirap ng mga kulang sa pananampalataya o yung kaya nga kung pairalin nga natin yung mga taong emosyon kaya sa atin, yan ang sumisira sa atin. Number one, yung emosyon natin, yung pinapakinggan natin sa trabaho na lang. Kung nagiging emotional po tayo sa ating church, masisira ang order o operation ng church. Kasi ang church, of course, nag-ooperate yan para sa mga kaluluwa, para yun sa ikabubuti ng bawat isa na mananampalataya dito. May operation ng church. Kaya nga meron tayong casting out demons, binibigyan tayo ng power and authority kasi merong operation ng church. At kung ikaw paiiralin mo ang emosyon mo sa loob ng church, then ikaw ang magiging hinder. Ikaw ang hahadlang sa gawain operation ng church. Pwede ba yun? Kasi kapag umiral ang emosyon mo, you can leave your post.
Ano ibig sabihin nun? Kapag umira ng emosyon mo, mamaya hindi ka na, iniwan mo na yung posisyon sa iglesia, doon nangyayari. Magkakagulo, magkakaroon ng chaos. So, walang ibang, ang ibig sabihin yan, katulad ka lang nung ginawa ni Diablo. Si Diablo, ano bang ginawa niya? May post siya, archangel siya. Sa kanya siya ang may hawak ng worship team ng mga anghel. So, anong ginawa niya? Nagrebelde siya, ibig sabihin nun, iniwan niya ang kanyang post, ang kanyang posisyon. Iniwan niya ang kanyang posisyon, ang nangyari? Siyempre, nagkagulo. Same thing, kapag iniiwan mo ang iyong posisyon na ibinigay sa church, then gumagawa ka ng kaguluhan sa iglesia ng Diyos. Kahit po sa trabaho, minsan na lang natin, parabola na lang po sa trabaho natin. Alam natin, no? May katrabaho ka. Sa oras ng operation niyo, bigla silang mag-aawol, iiwan ng mga trabaho. Anong mangyayari? Maapektuhan ang operation. Magkakagulo ang operation. Same thing. Ibigin po natin ang ating iglesia. Pag binigyan po tayo ng posisyon o ng gawain sa ating iglesia, then ipakita natin sa Diyos ang pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon Jesus, if you love me, you will obey my command. Sasabihin na iba, hindi naman po yung ang Panginoon sa nag-utos dyan. Si pastor naman, of course, by the inspiration of the Holy Spirit, yan po ay ginagamit ang mga pastor upang ibigay sa iyo ang mga gawain yan, itakda sa iyo. Kung tatanggapin mo kasi yan, na yan ay galing lamang sa tao, then you will not hear. Hindi mo mapapakinggan ang tinig ng banal na Espiritu at hindi ka magkakaroon ng dedikasyon sa gawain yan. Pray. Kaya nga may prayer tayo eh. No? Love your neighbor, love the church. Sa church natin, paano natin ibigin ang church? Of course, kung may place of worship tayo, tama naman ginagawa nila. Okay? Huwag niyong dudumihan, linisan ninyo, yung mga gamit dyan, sacred yan, halimbawa yung sa ating gitara, huwag niyo ipapagamit sa labas, para lang sa church yan, baka mamaya gamitin ng mga lasing na nagiinuman, huwag niyo gamitin sa ganun. And that is also loving the church, no? Respecting our worship. Kung ano yung mga bagay na itinagda natin na sanctified para lang sa mga gawain na yan, purely para sa mga ganyang gawain lang yan. Kaya nga, our tithes and offerings, sa mga offerings na nakokoreksyon na yan, hindi natin pwedeng gamitin yan sa kung ano na lang, mag-picnic lang tayo para magsaya-saya. Hindi pwede. Ginagamit natin yan sa mga gawain na alang-alang sa mga kaluluwa na iniutos ng Panginoon Jesus na ating i-redeem o isama natin na agawin mula sa apoy ng impyerno. Kasama yan, saan ginagamit yan? Sa pagmimisyon. Ano bang ginagawa natin sa pagmimisyon? Nagtuturo, nagpapahayag. Okay? Yung mga offerings yan, ginagamit yan sa mga pangangailangan ng iglesia. And of course, yung pagkain po ng mga saints dyan, children of God, kasama po yan sa budget, siyempre. Naglilingkod ka sa Diyos. Kaya, the workers are worth his wage. Marapat lamang. Kasama po sa pagkain, budget ng pagkain ng mga trabahador ng church, dyan po napupunta ang ating mga budget. Pero kung gagamitin lang natin yan, halimbawa, may mga cases nangyayari, uutangin ng ibang church yung pera, church member, para sa pansarili lang nila, tapos babayaran na wag po ninyong gagawin yan, nauutangin ninyo ang pera o gagamitin ninyo ang pera ng church, masusumpa po ba kayo? Masusumpa po kayo. Never do that. Pera po ng banal po yan na pera pinaghirapan, hindi po pwedeng gamitin sa mga ganung bagay. Pastor, ibibigyan ko naman po ng interest. Wag niyong gagawin yan. Sa iba ka na lang mangutang, wag dan sa pera ng church. Kaya nga, tandaan po natin ang turo natin, wag din po kayong mangutang sa lingkod ng Diyos. Bakit? Ang buhay po ng lingkod ng Diyos, naka-offer po yan sa Diyos. Lahat ng pinaghihirapan niyan, mga kinakain niyan, ay nakalaan para sa paglilingkod po niya. The moment na ikaw ay nangihiram sa lingkod ng Diyos, ano mangyayari? Umuutang ka ulit sa Diyos. May utang ka na nga na buhay, uutangan mo pa ulit ang Diyos. Sa totoo lang, subukan niyo po maglingkod. Alam ko naman,
Hindi po tayo yung kagaya ng nagpepedo the Word of God. Hindi tayo yung humihingi ng mga sponsor sa kanikinuman. Dahil ang gusto natin, kusang mapagpala ang bawat nagbibigay o nagmamalasakit sa iglesyang ito. Hindi natin na-encourage na tayo ay kumuha ng mga sponsor sa mga politiko. Bakit? Hindi po nila pwedeng saklawin ang kapangyarihan ng Panginoon Hesus. Anong mangyayari kapag porke politiko sumuporta? Ibig sabihin, magkakaroon silang kaisipan. Sila ang dapat sundin natin o pagbibigyan natin ang kanilang pabor. Hindi po. We must stand with the truth. Ang Panginoong Hesus, He is the head of the church. Siya lamang po ang ating susundin. Hindi po pwedeng saklawan ng tao ang kapangyarihan o otoridad ng Panginoong Hesus dito sa iglesyang ito. Hallelujah. Kaya ipakita po natin our dedication to, ang dedikasyon natin sa pag-ibig natin sa ating iglesia. Kapag nirespeto mo ang iyong kapwa mananampalataya, tinuturuan mo siya sa mga katotohanan ito, tinuturuan mo siya kung paano ang proseso ng Diyos para sa buhay, tinuturuan mo siya na patuloy manalig, and that is how we show love. Ano? Ang pagtotolerate ng mali, hindi po yan pag-ibig. Ang pagtutuwid sa ating kapwa, sa mga mali niya, pagsasabi, kahit prangkahin mo siya, yan po ang tunay na pag-ibig sa ating kapatid. Yan po ang tunay na pag-ibig sa ating iglesia. Kahit na po kayo, kahit na po kayo ay sinasabi niyo ang membro dito, kapag meron po kaming mali ng mga pastor at sinasabi niyo po yan sa amin, pagtutuwid po yan, pag-ibig pa rin po yan sa iglesia. Huwag po kayong mahihiya na sabihin sa amin kung meron po kayong mga nakikita na maaring makasira sa ating iglesia. Sabihin niyo po sa amin. Hindi po namin pwedeng ikagalit yan. Alang-alang lamang po na ang iglesia ng ating Panginoon Hesus ay mananatili sa kaayusan. Hallelujah? Kaya nga sa Acts 20:28, dito po, alam natin sa Corinthians 12 to 14, iba-iba po yung ating ibinigay sa atin na kakayahan sa iglesyang ito. May iba't ibang kakayahan na binibigay sa bawat isa, mga talento. Pero there's one thing in common na pare-pareho tayo sa iglesyang ito na pwede nating i-apply. At ano po yun? The power and the authority. Pwede po yan, pangkalahatan po yan. Universal po yan sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon Hesus. Pero yung iba, pinagkalooban ng higit pang karunungan, yung iba pinagkalooban ng higit pang kapangyarihan para mas maraming pagaling. Pero the manifestation of power and authority, pare-pareho po tayo dyan. Maging sa mga disipulo, sa apostol, ano bang pinagkaiba ng apostles at saka sa mga saints? Ang apostles ay personal na tinawag ng Panginoong Hesus. Wala na pong mga apostles ngayon. Dahil yung mga apostol ay personal na tinawag ng Panginoong Hesus noon. So, sino na lang ang natitira ngayon ng mga Kristiyano sa iglesia ng Panginoong Hesus? Mga tinatawag na saints. At yung mga santo po o saints na tinatawag niyan, hindi po yung mga patay na. Kundi living saints. Kaya ngayon yung sinasabi natin, we are the living saints. Sino? Kung patay na yung saints na paano pa siya magpapamananalangin para sa maglilihan sa mga buhay? Hindi naman na, kasi natutulog na yun sa paraiso. So, sino yung mga natitira dito? The saints, the living saints, tayo po yun. And the manifestation of power and authority, pare-pareho po natin taglayan. Kung ano yung meron sa mga apostol, meron din po, taglay din po ng mga saints. Tandaan po natin yan. So, hindi po tayo na iba. Kaya wag po kayong panghihinaan ng loob o wag kayong mag-aalinlangan na, ay kasi ganito, member lang kasi ako, kaya hindi ko pwedeng gawin yan. No. No. You are qualified. Kung talagang, sabi nga pa ni Jesus, anyone who believes in me, sino mang may pananampalataya sa akin, magagawa ang mga nagawa ko. Sino man. Hindi niya sinabi na, ay si apostol lang makagawa nito. Kayong mga saints, ganito ang trabaho nyo. Hindi lang ganun. Sino man. Sino man. So, ingatan ninyo ang inyong sarili, sabi. At, kaya nga, kung totoong kabilang ka sa inyong iglesyang Panginoon Hesus, dapat alam mo ang katotohanan and saliksikin mo ang katotohanan. Dahil,
ang mga nasa katotohanan lamang, sila lamang po yung kabilang sa tinatawag na Iglesia ng Panginoon Jesus. Kaya nga ang tawag sa kanya, ang sabi ng Panginoon Jesus, paalala niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y nilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. So, watch yourselves, doon sa NIV. Keep watch over yourselves. Okay? Bantayan din natin ang ating mga sarili. Kung nawawala na tayo sa katotohanan, ay baka hindi na tayo kabilang sa Iglesia ng Panginoon Jesus. Ano? And all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Okay? Ano sabi niya? Be shepherd. Be shepherd of the church of God. Di ba? Be shepherd. Ano ibig sabihin nun pagiging shepherd? Mangalaga. Pangalagaan natin ang Iglesia ng Diyos. Footnote, my footnote po sa NIV, Church of the Lord. Hindi Church of God. Ano? Church of the Lord sa footnote. So, Church of our Lord Jesus Christ. Sino ba yung Lord? Which He bought with His own blood. Tanda po natin. Dugo po ng Panginoong Isus yung kanyang pinambayad dyan sa iglesia ito. Kaya hindi po mapapantayan ng anuman. Hindi natin pwedeng sabihin, ay bibilin ko ang iglesia ng Panginoong Isus, babayaran ko ng pera. Hindi po mababayaran yan. Ano? We must remain in the truth. Manatili tayo sa katotohanan, lagi nating bantayan ang ating mga sarili upang makita, upang tayo nga po ay maging karapat-dapat para sa iglesia ng Panginoong Isus. And then, ibigin natin ang iglesia, be shepherd. Be shepherd. Pag sinabi natin shepherd, provide the needs of the church. Hindi lamang yan para, huwag niyo isipin na para lang kay pastor yan. Yang provide na pangailangan ng church na yan, siyempre, even sa ating mga kapatid, kung meron ka at kakayahan, o kung ikaw ay nagagalak at nahihipo ka, na tulungan din ang pangailangan ng ating kapwa, then, kapwa sa mananampalataya, then, yan po ay bahagi pa rin ng pagbibigay ng pag-ibig sa ating iglesia. Hallelujah! Kaya tayo po ay patuloy na manalangin, pasalamatan po natin ang ating Panginoon Jesus dahil tunay na inibig niya tayo sa pamamagitan ng iglesia ito. Kung wala ang iglesia ng ating Panginoon Jesus, sino nga ba ang mga ngalaga sa ating kaluluwa? Sino ang magtuturo sa atin na maintindihan o makapanatili sa katotohanan ito? Kundi sa pamamagitan, paano tayo manonurture? Paano tayo tatatag sa pananampalataya kung hindi tayo magpapaalaga o hindi tayo alagaan sa pamamagitan ng iglesia ng Panginoon Jesus? So let's thank God na ang Panginoon Jesus ay ibinigay niya ang otoridad at kapangyarihan sa kanyang iglesia upang tayo ay makapaghayag at mangalaga at hindi mapangalagaan din natin sarili at manalangin tayo para sa iglesia ito na sa kabila man ng maraming mga troubles at mga kaguluhan sa mundo ito ay mananatili at nandun pa rin ang pagkilos ng kanyang mga anghel para atoy tayo maingatan at magawa pa rin natin kung anong layunin ng Diyos para sa iglesia ito. Let's all shout the name of Jesus and let's pray. Jesus, 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 ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papuri sa iyo, Ama. Ikaw ang Diyos na matuwid makatwiran. Sa iyo nagmumula ang kalakasan na ang nataglay namin. Sa iyo nagmumula ang katagumpayan ng iglesyang ito. Ikaw ang pangunahing layunin namin na mapapurihan sa iglesyang ito. Ama, salamat sa kaloob mo sa amin na kakayahan at maging pagkakataon na paglingkuran ka. Salamat po dahil binuksan mo ang puso't isipan ng bawat isang narito ngayon upang maunawaan ang katotohanan, maintindihan namin, malaman namin kung sino talaga ang kami, yung aming true purpose. Salamat nga po, Ama. Nakapatuloy mo kung hinuhubog, pinapaalala sa amin. At kung ano man yung mga pagkukulang pa namin, kung ano man yung mga naging maling nakagisnan namin, ay naitutuwid mo kami. Ama, tulungan mo ng bawat isa sa iglesyang ito, sa lahat naman nakikinig, sa lahat naman nagnanais na maintindihan ang katotohanan, mabuksan ang mga kaisipan, ay patuloy nga na mabigyan ng pagkakataon, magkaroon ng pananati ng puso, ng lakas na loob na manatili sa katotohanan at ganun din upang saliksigin pa ang mga salita mo, kung ano pa ang mga
kakulangan, kung ano pa yung mga bagay na hindi pa namin nagagawa, ipaunawa mo sa amin. Buksan mo ang dunungawan ng langit upang makita namin ang pagkakataong ito at gamitin mo ng bawat isa ng paglingkuran ka namin, makapanatili kami sa paglilingkod sa iyo at sa kabila man ng mga maraming pagtitiis namin, maging mga pasakit man na dinaranas namin sa aming mga katawang lupang ito, bigyan mo kami ng kalakasan upang makapanatili at makapagpatuloy sa gawain ito na sa kabila man na mga gawain namin sa mga pisikal na ito, Ama, tulungan mo kami na hindi mawali sa amin na pursige, na magampanan namin ang mga aming mga espiritual na gawain at kung maaari lamang, Ama, there will be more time for us to do the spiritual work, to do the work for your kingdom. More than all of this, bigyan mo kami ng buksan mo ang durungawan ng langit and opportunities for us that we may have the source of income na magawa namin ng mga bagay na kalooban mo ng mas maluwag sa aming mga oras at ganoon din sa bawat kapatid sa iglesyang ito na nagnais paglingkuran ka at maglingkod sa iglesyang ito ay matutunan nga po nila kung ano ang mga minarapat mong kakayahan para sa kanila at mahubog sila. Ganoon din sa bawat isa ay matuto nga po na maglingkod sa iyo, matuto kami na ibigin ang iglesia mo, ang bawat gawain ito, mairespeto ka namin in any way, in every way na aming pamumuhay. Ang pagsamba namin, ang pagsunod namin sa iyo ay tunay nga na maging katanggap-tanggap ang aming mga buhay. Father God, hubogin mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak sa iglesyang ito upang sa ganun, marami pa ang maidadagdag sa iglesia mo ito na mamaakay pa namin na naghahanap din ng katotohanan at hinahanap din po ang liwanag ng kaayusan at katotohanan ng totoong pagsunod ng kalugod-lugod. I pray in the name of Jesus. Ito nga po ang aming sama-samang dalangin sa pinakamakapangyarihan, pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo tumayo at tumuko.